Nagsampa ng reklamong kriminal ang Securities and Exchange Commission laban sa Villar Land Holdings Corporation na pagmamay-ari ng pamilya Villar. Ayon sa SEC, pareha sa mga paglabag sa Securities Regulation Code tulad ng market manipulation, insider trading at misleading disclosures. Ang mga respondent ay sina Villar Land Chairman at dating Senate President Manny Villar, dating Senadora Cynthia Villar, mga anak na sina Paulo at incumbent Senators Mark at Camille Villar, at tatlong iba pang opisyal na Villar Land. Reklamo rin ng SEC ang Infra Holdings Corporation at MGS Construction dahil sa umunoy paglika ng artificial demand at sumuporta sa presyo ng Villar Land shares. Sinampa ang reklamo ng SEC kasunod ng kanilang investigasyon sa public disclosures at trading activities ng Villar Land. Batay raw sa financial statement ng Villar Land noong 2024, 1.33 trillion pesos ang kabuuang itinaas ng kanilang assets at may net income silang halos 1 trillion pesos. Paliwanag daw ng Villar Land, ang pagtaas ay dulot ng revaluation o muling pagsusuri sa halaga ng kanilang real estate holdings. Pero ayon sa SEC, idineklara yan ng Villar Land nang hindi pa tapos ang external audit. Nang matapos ang external audit, lumalabas na 35.7 billion pesos lang ang kabuuang halaga ng assets ng Villar Land at hindi 1.3 trillion pesos. May mga alegasyon din ng insider trading laban kay Senador Camille Villar. Bumilian nila ang senadora ng 73,600 shares noong December 2017 bago inilabas ang isang corporate disclosure na nagresulta sa pagtaas ng presyo ng shares. Sa isang pahayag na nakuha ng GMA News Online mula sa Villar Group, sinabi nilang sasagutin nila ang lahat ng alegasyon kapag natanggap na nila ang kopya ng reklamo. Sinusubukan ding kunin ang pahayag ng iba pang inireklamo ng SEC pero wala pa silang tugon.